Una sa lahat, mayroon akong alagang sisyo na boiler. Nagpa-practice pa ako mag-alaga sa aking boiler. Ngayon, nasa stage sila ng brooding area. Yung tinatawag na heater sana, painitan. Pero dahil sa panahon sa aming lugar dito mainit, kaya wala ko na sila ginagamitan sa araw ng tinatawag na heater. Yung ilaw na pampainit ba. Wala ko na sila ginagamitan. Kaya ganito yan. Meron akong mga tulad nito, bulb. Yan. Bulb na ginagamit para sa heater. Pero sa ngayon, mainit sa amin yung panahon, kaya tinatanggal ko na lang ito siya. Naalis ko. Ang pag-aalaga ng boiler ay talagang masilan. Hindi basta-basta. Akala mo napakadali. Kaya ako sa aking pagpapractice pag-alaga hanggang ngayon, nagpapractice pa rin ako kahit may alam na ako kunti. Yan, Rizal yung kinakuan ko, nilalagay sa kanila. Sa una lang kaagad tayong nag-aalaga na katulad ko, backyard racing lang, yung pakunti-kunti. Sa umpisa pa lang pag-alaga ko ng boiler, talo na kaagad tayo. Alam mo kung bakit, alam niyo kung bakit, sa ikikwento ko sa inyo. Yung kanilang pagkain, binibili natin. Talo na tayo sa Magnolia, sa Ilim. Maraming klaseng mga planta ng pagmamanukan ng boiler. Na mga malalakihan, tag 1,000, tag 10,000 ang binubuhay. Talo na kaagad tayo doon. Kasi sila may sarili silang hatchery. Tayo hindi tayo makakagawa ito. May sarili silang veterinaryo. Lahat sa kanila na, kaya tayong mga backyard racer, talo na kaagad tayo. May sarili silang feeds, tayo bumibili lang ng feeds nila, yung mga San Miguel Corporation, Gamma, yan, talo na kaagad tayo dyan ng mga backyard racing. Kaya hindi basta-basta pag-alaga ng boiler talaga, sa totoo lang. Iiyak ka sa punan pag wala kang pera. Yun ang dahilan. Tapos matatalo ka, kunti na lang pera mo. Number 1 din, yung location. Kung saan mo inalagaan, malayo ba sa bibintahan mo. Yung pag-market mo, talo ka rin. Kaya hindi ka makakasabay sa kanila. Sa kanila, mura ang kanilang binta. Paano mong gagawin na makakabawi ka? May mga faktor din. Kaya, ito, kukwentuhan ko lang kayo na Rizal ang ginagamit ko. Kailangan sa pag-alaga natin mga backyard, kunti lang ang mamatay sa atin na manok. Hindi parehas sa mga malalaking poultry. Kahit mamatayan ng malaki, baliwala lang sa kanila kasi sa kanila na ang hatchery. Sa kanila na yung pagpapisa ng piso, sa kanila na yung mga feeds, kaya baliwala lang sa kanila. Pero sa ating mga backyard na nagbibili tayo, tulad sa amin dito, 50 pesos ang kada isa ito. Talo na kaagad kami sa punan. Tapos magagasolina pa kami kung malayo yung lugar namin. Tapos yung pagdress pa. Maraming faktor na matatalo sa iyo mag-boileran ka. Yung mga nakikita sa YouTube, mga guide lang yan natin. Pero yung actual na paggawa, dyan mo malalaman kung kikita ka o hindi. Maraming iba-ibang klaseng faktor. Kaya sa susunod kong na vlog, marami tayong dapat na pagkwentuhan pa, parte itong boiler o sa mga iba-ibang paghanap buhay. Ito na yung aking malalaki na, hindi pa naman masyadong malaki. May mga kalating kilo na ito sila. Yan. Ito yung aking mga boiler na tagkalating kilo. Okay. Yun na sa brooding area sila kasi ito sa brooding area pa. Tapos ganun, may mga screen na sila nilalapat doon na yung kanilang pupo mahuhulog na. Tapos alamin mo talaga ng gusto ang pag-aalagaan nito kasi matatalo ka sa umpisa pa lang kaagad. Ako sa umpisa pa lang kaagad talo na ako sa pag-aalaga kasi patulad kong backyard lang. Kung hindi ko ingatan pag-alaga ito, maraming mamatay na sisyo. Talo na ko sa sisyo, tag 50 pesos ang isang piraso. Sa
kuan ang sako pinakamababa na feeds 19, 18, 19 ang sako per sako. Kung kilo tag 42, 45 ganyan. Kaya ito hindi basta-basta lang na nakikita natin maraming hinarvest, malaking kinikita kay isang buwan lang harvest na kaagad, pero iba-ibang klaseng paraan talaga. Makikita mo lang yan sa experience mo. Pero ako ngayon, hanggang ngayon nagpa-practice pa rin ako pag-aalaga, kahit may alam na ako sa pag-aalaga ng broiler. Kaya sa susunod na vlog ko, kukwentuhan naman tayo mga kaibigan ko, mga gustong mag-alaga ng broiler. Okay.